Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang malaman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikisabay sa isang kwentong maaaring magpaalala sa atin kung gaano kahalaga ang tiwala, pamilya, at katotohanang kahit tahimik ang isang sugat, kaya nitong wasakin ang isang buong tahanan. Hindi naman mahirap ang pangarap ni na Samir at Elora. Simple lang, isang maliit pero desenteng bahay, isang hapagkainan na may sapat na ulam araw-araw, mga anak na mapag-aaral ng maayos at isang buhay na hindi marangya pero payapa. Si Samir Ledesma ay 32 taong gulang, payat, kayumangi at may mukha ng lalaking maagang tumanda dahil sa responsibilidad. Accounting staff siya sa isang hardware company sa Pasig. Hindi malaki ang sahod pero maaasahan. Tahimik siyang tao, hindi pala biro, pero sa mga nakakakilala sa kanya, alam nilang mabuti ang puso niya. Mula nang mamatay ang kanyang ama noong college pa lamang siya na ang tumayong sandigan ng sarili niyang ina at nakababatang kapatid. Kaya nang magkaroon siya ng sariling pamilya, ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang maranasan ng asawa at anak ang mga gutom at takot na pinagdaanan niya noon. Ang asawa niya namang si Elora Valmoria Ledesma ay kabaliktaran niya sa ugali. Mahinhin, magaang kausap at palangiti kahit pagod. Teacher siya sa isang private school sa Mandaluyong. Hindi kalakihan ng kita pero mahal niya ang pagtuturo. Madalas nga siyang mapagsabihan ng prinsipal dahil masyado raw niyang dinadamdamang problema ng mga estudyante. Ma'am Elora, hindi mo pwedeng iuwi lahat ng problema ng mga bata sa bahay. Minsang sabi ng prinsipal nilang si Lenora Celdran. Ngumiti lang si Elora noon. Pasensya na po ma'am, minsan kasi parang nakikita ko sa kanila ang sarili ko noong bata pa ako. Sa unang 3 taon ng kanilang pagsasama, masasabing maayos ang buhay nila. Hindi man maluho, nakakaipon sila. May maliit na emergency fund. Nakakapag-date sila minsan sa murang paresan tuwing sweldo. At tuwing linggo, kahit simpleng pansit at pritong manok lang, pakiramdam nila ay napakayaman na nila dahil sabay-sabay silang kumakain at nagtatawanan. Pagkatapos ay dumating si Maika, ang kanilang panganay. At kasabay ng pagdating ng batang iyon, dumating din ang mas mabigat na responsibilidad. Noong una, mas lalo pang nagsumikap si Samir. Pumapasok siya sa umaga sa hardware company at sa gabi naman ay tumatanggap ng sideline bookkeeping kay Attorney Celso Bernabe, isang kliyente ng kumpanyang pinapasukan niya. Si Elora naman, kahit bagong panganak, ay pilit pa ring nagtututor online paminsan-minsan para may dagdag. Pagod sila pero masaya dahil alam nilang lahat ng iyon ay para sa anak nila. Subalit, hindi nagtagal, pumasok sa eksena ang isang taong magpapabago ng takbo ng kanilang buhay. Si Divina Valmoria, ang ina ni Elora. Byuda na si Divina noon at mag-iisang nakatira sa lumang bahay sa San Juan. Sa unang tingin, kaawa-awa siya. Payat, maputla, laging may dalang rosaryo at madalas magreklamo ng pananakit ng tuhod. Kapag bumibisita siya sa bahay ni na Samir at Elora, lagi niyang hawak ang tuhod niya at mahina ang boses. "Anak, pasensya ka na ha. Ayoko sanang dumagdag sa iisipin ninyo, pero nahihirapan na talaga akong mag-isa." Tuwing maririnig iyon ni Elora, agad lumalambot ang puso niya. "Ma, dito na muna kayong tumira sa amin ng isang gabi," sabi niya habang karga si baby Maika. "Mas makakatipid pa tayo, at least mababantayan namin kayo." Tahimik lang si Samir noon, hindi naman siya tutol. Sa totoo lang, gusto rin niyang makatulong. Kahit paano, biyenan pa rin niya si Divina. At dahil lumaki siyang pinapahalagahan ng matatanda, ayaw niyang magmukhang walang utang na loob. "Kung mas makakabuti po sa inyo ma, sige po, mag-a-adjust na lang tayo sa bahay." Napatingin siya sa kanya at ngumiti ng malungkot. "Napakabuti mong talagang asawa sa anak ko, Samir." Nung una, parang naging mas magaan pa nga ang lahat. Tumutulong si Divina sa pag-aalaga kay Mika.
Siya ang nagbabantay kapag may pasok si Elora at overtime si Samir. Siya ang naghahanda ng lugaw kapag may sakit ang bata. Siya rin ang unang lumalabas sa gate kapag dumarating ang delivery ng gatas o diaper. Sa paningin ng mga kapitbahay, tila napakaswerte ng mag-asawa dahil may kasama silang matandang mapag-alaga. Lalo na si Belen Dungo, ang kapitbahay nilang mahilig sumilik sa bintana at makialam sa buhay ng iba. "Naku, Elora!" minsang sabi nito habang nakasandal sa gate. "Swerte mo sa nanay mo. Yung iba, benan pa lang sakit na sa ulo. Ikaw, katuwang mo pa." Ngumiti lang si Elora. "Oo nga po, Aling Belen. Malaking tulong po si Mama." Sa tabi, si Divina ay tahimik na nagwawali sa bakuran pero halatang naririnig ang usapan. At sa bawat papuring natatanggap niya, tila lalo siyang gumagaling sa papel na gusto niyang gampanan. Habang tumatagal, naging sentro si Divina ng bahay. Siya ang nagdidikta kung anong lulutuin, siya ang nagsasabing kailan dapat bumili ng gatas, kailan dapat magdagdag ng budget sa gamot, at kailan dapat magbigay ng tulong sa kung sino-sinong kamag-anak na bigla na lang daw lumilitaw na may problema. "Anak, si Rufa May, pinsan mo, nanghihingi ng kaunting tulong," minsang sabi ni Divina isang umaga habang nagkakape si Elora. "Na-ospital daw ang bunso niya." "Magkano po?" tanong ni Elora. "Kahit 3,000 lang, babalik din naman daw agad." Napatingin si Samir mula sa kanyang baon na imaayos. "Parang kahahiram lang po niya last month, Ama." Biglang tumahimik si Divina. Suminghap, tapos mahinang ibinaba ang tasa. "Sige, wag na lang. Pasensya na, nakakahiya naman palang magsalita sa sarili mong pamilya." "Ma, hindi naman po sa ganon," mabilis na sabi ni Elora. "Hayaan mo na," putol ni Divina, sa kamarahang tumayo na parang hirap na hirap ang tuhod. At gaya ng dati, si Elora ang unang natutunaw. "Sige na nga, Samir, tulong na lang natin." Hindi iyon minsanan. Maya-maya, si Mauro Pating, isang tricycle driver sa kanto, ay laging humihinto sa tapat ng bahay para raw ihatid si Divina sa simbahan, sa health center, o sa kung saan pa. Minsan may pinabibili si Divina sa palengke, minsan may pinapadalhan siya ng supot, minsan naman ay may mga bisitang biglang sumusulpot, mga kamag-anak na hindi naman nakilala ni Samir sa loob ng ilang taon. "Ma, sino po yung lalaki kanina?" tanong ni Samir minsang gabi pagka-uwi niya. "Kaibigan ko sa prayer group. Naghatid lang ng dasal para sa tuhod ko." Hindi na kumibo si Samir, pero may kung anong kumirot sa loob niya. Hindi niya maipaliwanag pero parang may dahan-dahang nagbabago sa ihip ng hangin sa bahay nila. Unti-unti ring nagbago ang usapan nila ni Elora tungkol sa pera. Nung una, tuwing sweldo, sabay nilang nililista ang budget. Gatas, bigas, upa, kuryente, gamot, pamasahe, ipon. Malinaw ang lahat, organisado. Ngunit nang tumira si Divina sa kanila, parang nagsimulang maglaho ng kontrol sa simpleng paraan na hindi agad napapansin. "Parang ang bilis maubos ng grocery ngayon," sabi ni Samir isang Sabado habang hawak ang resibo. "Baka dahil may baby na tayo saka andito si Mama. Tumaas ng halos doble. May maintenance pa si Mama. Pero parang kahit ATM ko ang bilis mabawasan." Napatingin si Elora sa kanya bahagyang napikon. "Ano bang gusto mong palabasin, Samir?" Nabuntong hininga si Samir. "Wala, nagtataka lang ako." Ang hindi niya sinabi, napansin niyang ilang beses nang nagamit ang ATM card nila sa withdrawals na hindi niya maalala. Minsan siya ang nagbigay kay Elora ng PIN para may makuha ito sa bangko, minsan naman ay si Elora naman ang nag-iiwan ng wallet sa bahay dahil nagmamadaling pumasok. Sa gitna ng pagod at puyat, hindi sino man sa kanila ang talagang nakapapansin ng eksaktong daloy ng pera. At marahil iyon ang simula ng tunay na problema. Ang hindi na nila napag-uusapan ng maayos. Dumating pa sa puntong nabuntis muli si Elora. Halip na saya ang mangibabaw, napalitan ito ng takot na hindi nila anim sa isa't isa. Isang gabi, habang natatulog si Mika sa pagitan nila, nakatingin si Elora sa kisame. "Samir!" Mahina niyang tawag. "Kaya pa ba natin?" Napalingon si Samir sa kanya. "Anong kaya pa?" "Lahat. Gastos, bahay, mga bata, si Mama." Tahimik si Samir ng ilang segundo.
Kakayanin, sabi niya sa huli. Kailangan. Pero sa loob-loob niya, hindi na siya sigurado. Lalo na ng isang araw ay dumating sa bahay si Marlon Siasat, isang matipunong lalaki na may dalang envelope at mukhang sanay sa paniningil. Sino po si Elora Valmoria Ledesma? Malakas nitong tanong sa gate. Lumabas si Samir. Ako pong asawa. Bakit po? Ayon sa record, may due loan payment na hindi pa nababayaran. Namilog ang mata ni Samir. Loan? Wala po kaming loan. Maya-maya ay lumabas si Divina mula sa loob, hawak ang tuhod at kunwaring gulat. Nako, baka scam yan. Pero nang buksan ni Samir ang envelope, nakita niya ang pangalan ni Elora at pirma na kahawig ng lagda nito. Pagdating ni Elora Galo School, halos manginig ito ng galit at hiya. Hindi ako yan. Hindi ako umutang ng ganyan. Bakit pirma mo? Tanong ni Samir, hindi na maitago ang tensyon. Hindi ko alam. Mula sa sulok, si Divina ay umiiyak na. Diyos ko, ano na lang iisipin ng mga kapitbahay? Nag-aaway na kayo dahil sa pera. At gaya ng inaasahan, ang usapan na dapat sana'y tungkol sa posibleng pandaraya ay nauwi na naman sa tampuhan, sama ng loob at takot na mabasag ang natitirang katahimikan sa bahay. Lumipas ang mga buwan. Ipinanganak ang pangalawa nilang anak na si Inigo. Mas dumami ang gastos. Mas naging madalas ang pangungutang. Mas naging tahimik si Samir. Mas naging maramdamin si Elora. At mas naging makapangyarihan si Divina sa gitna ng kaguluhan dahil sa bawat away ng mag-asawa, siya ang laging kunwaring tagapamayapa. Anak, intindihin mo na si Samir, pagod lang yan. Samir, buntis ang asawa mo, ikaw na magpakumbaba. Hayaan nyo, ako nang bahala rito. Ngunit habang sinasabi ni Divina ang mga salitang iyon, mas lalo lamang lumalalim ang bitak sa pagitan ng mag-asawa. Hanggang dumating ang isang gabi na mag-isa si Samir sa sala, hawak ang notebook nilang mag-asawa kung saan nakalista ang mga dapat bayaran. Kuryente? Tubig? Gatas? Utang kay Marlon? Tuition ni Mika sa daycare sa susunod na taon? Gamot ni Divina? Grocery? Pamasahe? Utang sa office mate? Utang sa kapatid? Paulit-ulit niyang tinigigan ng mga numero. Hindi nagtutugma. Hindi talaga nagtutugma. Kahit pagbaliktarin niya ang lahat, kahit ipagsama ang sweldo nila ni Elora, kahit idagdag ang sideline niya, hindi dapat sila ganito kalubog. May mali. May kung anong unti-unting kumakain sa pamilya nila mula sa loob. At unang beses sa mahabang panahon, hindi na niya naisip na tsamba lang iyon, o malas lang, o epekto lang ng mahal na bilihin. May tao, may dahilan, may lihim. At habang nakatingin siya sa saradong pinto ng kwartong tinutuluyan ni Divina, may malamig na kutob na dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib, isang kutob na sisirain ng natitira niyang katahimikan at magtutulak siya sa isang desisyon na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya para lamang malaman ang totoo. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyong nakikinig ngayon. Nakakakilabot isipin na may mga pagkakataon talaga na ang pinakamatinding takot ay hindi nanggagaling sa munto o bangungot, kundi sa katotohanang tahimik na nabubuo sa loob mismo ng tahanan. Kaya kung handa ka na, sabayan mo ako sa pagpapatuloy ng kwento ni Samir at Elora dahil sa bahaging ito, unti-unti nang mabubuksan ang pinto ng isang lihim na hindi na kayang itago ng katahimikan. Hindi nakatulog ng maayos si Samir ng gabing iyon. Matapos niyang pagmasdan ang nakasarang pinto ng kwartong tinutuluyan ni Divina, ilang ulit siyang humiga, bumangon, naglakad sa kusina, uminom ng tubig at muling naupo sa gilid ng kama. Katabi niya si Elora na pagod sa mahabang taong pagtuturo at sa pag-aalaga kina Mika at baby Inigo. Sa kabilang gilid ng higaan, bahagyang nakahiling ang panganay nilang si Mika habang nasa duyan naman ang bunso. Tahimik ang buong bahay,
Pero sa loob ni Samir, parang may sumisigaw. Hindi na niya kayang isipin na puro malas lang ang lahat. Hindi na normal ang sunod-sunod na pagkawala ng pera, ang mga utang na hindi nila alam kung saan nanggaling, at ang mga biglang gastusin na hindi naman nila napapakinabangan. At higit sa lahat, hindi na niya makalimutan ang mga eksenang ilang beses na niyang napansin, ngunit laging isinasantabi noon. Ang kakaibang pagtatahimik ni Divina kapag usapang pera, ang madalas na pagdating ni Mauro sa hindi may paliwanag na oras, ang mga envelope at supot na biglang lumalabas at nawawala sa kwarto ng biyanan niya. Kinabukasan, pumasok si Samir sa trabaho na parang walang tulog. 2 beses siyang nagkamali sa encoding ng sales figures dahilan para tawagin siya ng supervisor niya, si Rogelio Meneses. "Samir, ayos ka ba?" Tanong nito habang nakatingin sa monitor. "Hindi ka naman nagkakamali ng ganyan dati." Napabuntong hininga si Samir. "Pasensya na po sir, medyo maraming iniisip lang." Sandaling tumanggo si Rogelio. "Magkape ka muna, tsaka magpahinga ka pag kailangan. Baka ma-burnout ka." "Opo sir." Pero kahit magkape siya ng magkape, hindi nawala ang bigat sa dibdib niya. Sa tanghalian, imbes na sumabay sa mga katrabaho, lumabas siya ng opisina at tumawag sa iisang taong naisip niyang magpagkakatiwalaan sa ganitong klaseng bagay. Ang kababataan niyang, si Nico Bausa, na mayon ay nagtatrabaho bilang IT technician sa isang maliit na security systems shop sa Cubao. "Nick, may itatanong sana ako," bungad ni Samir nang sagutin nito ang tawag. "Oh, bakit ang seryoso ng boses mo?" biro ni Nico. "May ipapahak ka ba?" "Loko, hindi ganyan. Kailangan ko lang ng maliit na kamera." Sandaling natahimik si Nico sa kabilang linya. "Anong klaseng kamera?" "Yung discreet, yung hindi madaling mapansin." "Bakit? Anong meron?" Huminga ng malalim si Samir. Hindi niya kayang ikwento lahat sa telepono, pero sapat na ang sumunod niyang sinabi upang magseryoso si Nico. "May nangyayari sa bahay namin na hindi ko maipaliwanag, at pakiramdam ko, may itinatago ang biyenan ko." Pagkaraan ng trabaho, dumiretso si Samir sa shop ni Nico. Doon niya unang ibinuhos ang bahagi ng problema. Ang mga nawawalang pera, ang utang na hindi alam kung saan nanggaling, ang papalubog nilang budget, at ang kutob niyang may kinalaman si Divina sa lahat. Hindi niya sinabi agad ang lahat ng detalye, lalo na tungkol sa lamat ng tiwala nila ni Elora, pero sapat na iyon para maunawaan ni Nico ang sitwasyon. "Delikado to pre sabi ni Nico, habang inilalabas mula sa drawer ang isang maliit na kamera na kasya sa palad. "Pero kung sigurado kang kailangan mo tong gawin, ito ang pinakamaliit na meron ako. Motion activated. Pwede ring mag-record ng audio." Tahimik na tinitigan ni Samir ang maliit na device. "Parang ang sama kong tao," bigla niyang sabi. "Hindi ka masamang tao kung ang hinahanap mo ay katotohanan," sagot ni Nico. "Mas masama yung araw-araw ka nang ninanakawan tapos ikaw pa yung nagmumukhang praning." Pag-uwi ni Samir ng gabing iyon, normal na normal ang esena sa bahay. Nasa kusina si Elora, hinihiwa ang sibuyas para sa adobo. Si Maika ay nagkukulay sa mesa. Si Baby Inigo ay natutulog. At si Divina, gaya ng dati, ay nakaupo sa sala habang may rosaryong hawak at kunwaring nanonood ng misa sa telebisyon. "Anak, ang tagal mo," sabi ni Divina nang makita siya. "Pinaghihintay ka ni Elora para sa hapunan." "May dinaanan lang po ako ma," sagot niya. Tinignan siya ni Elora. "Ayos ka ba? Parang lutang ka." "Oo, medyo pagod lang." Sa hapag, sinubukan niyang maging normal. Sumubo siya, sumagot sa usapan, niyakap si Maika, kinumusta si Elora sa school. Ngunit, paminsan-minsan, napapatingin siya sa biyenan niya, sa paraan ng paghawak nito sa kutsara, sa pag-angat nito ng baso, sa katahimikang tila masyadong kontrolado. Makalipas ang 2 araw, nagkaroon siya ng pagkakataon. Nagsabi si Divina na lalabas daw ito kasama si Mauro para magpa-check up sa health center. Sumama si Elora sa principal's meeting sa school at naiwan kay Samir ang 2 bata dahil half-day siya sa trabaho. Habang tulog si Baby Inigo at abala si Maika sa panunood ng cartoons,
Pumasok si Samir sa kwarto ni Divina sa unang pagkakataong siya lang mag-isa roon nang walang ibang nakakakita. Mabango ang kwarto. May halong pulbo, katol at lumang aparador. Maayos ang kama. Nakasampay ng maingat ang mga duster ni Divina. Sa ibabaw ng misita ay may rosaryo, maliit na rebulto ng Birheng Maria at isang basong kalahati pa ang laman ng tubig. Parang ordinaryong kwarto ng isang matandang babae. Pero sa dibdib ni Samir, bumibilis ang tibok ng puso niya habang ini-install ang maliit na kamera sa gilid ng lumang estante, sa pagitan ng isang kahon niyang gamot at isang florera ng tuyong bulaklak. Mula roon, kita ang malaking bahagi ng silid, ang kama, ang aparador, ang mesa at maging ang parte ng pinto. Pagkalabas niya ng kwarto, para siyang may kasalanang mabigat. Ilang minuto siyang hindi mapakali. Halos gusto na niyang bumalik at alisin ang kamera. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Elora tuwing nag-aalala ito sa pambayad ng gatas o ang paninginig nito nang dumating si Marlon para maningil, tumitigas muli ang loob niya. Kinagabihan, hindi pa rin niya sinabi kay Elora. Hindi dahil wala siyang tiwala rito, kundi dahil alam niyang hindi pa ito handang marinig ang ganoong bagay. Mahal na mahal ni Elora ang ina nito. Kahit paulit-ulit na itong nasasaktan, may bahagi pa rin sa puso niyang laging umaasang mali ang kutob ni Samir. Kaya nanahimik muna siya. 3 araw, 4, 5. Sa unang mga footage na napanood niya sa cellphone habang nasa banyo o nasa opisina, wala namang kahina-hinala. Kadalasan ay si Divina lamang na nagpapahinga, nag-aayos ng mga gamit, nagdarasal o nanonood ng TV. May ilang pagkakataong lalapit ito sa aparador at may kukunin, pero wala namang kakaiba sa unang tingin. Muntik nang magsimulang magduda si Samir sa sarili. Baka nga napapasobra lang siya. Baka nga bunga lang ito ng pagod, hiya at pagkadismaya sa sitwasyon nila. Ngunit sa ika-6 na gabi, nangyari ang hindi niya malilimutan habang buhay. Maulan noon, malakas ang hangin at tumatama ang patak ng ulan sa bubong na yero ng kapitbahay. Nasa school si Elora dahil may paghahandang gagawin para sa family day. Naiwan kay Samir ang mga bata. Matapos niyang patulugin si Maika at painumin ng gatas si Inigo, umupo siya sa sala, dala ang cellphone at sinimulang i-check ang live feed ng kamera. Sa simbahan at barangay gatherings, hindi ito madalas pumunta sa bahay kapag nandoon si Samir, kaya hindi niya halos pinagtuunan ng pansin noon. Ngulit ngayon, sa loob mismo ng kwartong iyon, nakita niyang nagsara si Pastor Noel ng pinto at diretsyong naupo sa harap ni Divina, na para bang matagal nang sanay sa ganoong tagpuan. Kulang to, sabi ng lalaki habang binibilang ang perang inabot ni Divina. Hindi ko na pwedeng pilitin ngayon, sagot ni Divina sa malamig at matigas na tinig. Tinig na ibang-iba sa paawang boses nito sa harap ni na Elora. Nagiging mapagmasid na si Samir. Napakurap si Samir, hindi siya halos huminga. Kaya nga dapat mas pag-iingatan mo, lalo na yung tungkol sa lupa. Kapag nalipat na yun, mas malaki ang makukuha. Madali si Elora, sagot ni Divina. Basta paiyakin ko lang at sabihing para sa maintenance ko o para sa emergency, bibigay yon. Ang problema yung asawa, masyadong tahimik, mas mahirap basahin. Hindi makapaniwala si Samir sa naririnig. Maya-maya ay inilabas ni Divina ang ilang papel mula sa supot. Eto ang mga pinapirma ko noon. Hindi niya binasa. Akala niya school form sa resibo. Napalunok si Samir. Si Elora. Pinapirma. Nang hindi binabasa. At may lupa? Biglang naalala ni Samir ang maliik na lupang minana niya sa ama niya sa probinsya. Isang lupang matagal na nilang planong ibenta balang araw para may panimula sana sa sariling bahay. Parang may bumaliktad sa sikmura niya.
At bago matapos ang pag-uusap, narinig niya ang isang linyang tuluyang sumira sa natitira niyang pagdududa. Unti-unti lang, sabi ni Divina habang ibinabalik ang cards at cash sa supot. Hanggat hindi nagkakaisa ang dalawa, hindi nila malalaman kung saan napupunta ang pera nila. Sa sala, halos hindi makagalaw si Samir. Malamig ang buong katawan niya. Nanginginig ang panga niya. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa galit, sa takot, o sa pagkasuklam. Sa loob ng maraming buwan, marahil taon, unti-unti palang winawasak ng mismong biyanan niya ang pundasyon ng tahanan nila. At hindi iyon dahil sa simpleng pangangailangan, kundi dahil sa planado, maingat at paulit-ulit na panlilinlang. Maya-maya, bumukas ang pinto sa labas. Dumating si Elora, bitbit ang payong at mga papel galing school. "Samir," tawag nito. "Gising ka ba? Nakatulog na ba ang mga bata?" Hindi agad sumagot si Samir. Nakatitig lang siya sa cellphone niyang hawak kung saan nakapause ang video sa mismong sandaling magkaharap sina Divina at Pastor Noel sa loob ng kwartong matagal nilang inakalang ligtas. Lumapit si Elora at napansin ang itsura niya. "Anong nangyari?" Mahina nitong tanong. "Bakit ganyan ang mukha mo?" Dahan-dahang tumingala si Samir sa asawa. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ramdam niyang wala nang paraan para umatras. Wala nang puwang ang kutob. Wala nang dahilan para magbulag-bulagan. May hawak na siyang katotohanan. Pero alam niyang sa oras na ipakita niya iyon kay Elora, wala nang babalik sa dati nilang buhay. Bago tayo dumako sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang samahan ninyo akong huminga ng malalim. Dahil kung sa mga naunang bahagi ay kutob, takot at lihim pa lamang ang bumabalot sa tahanan ni Samir at Elora, sa bahaging ito ay tuluyan ng mababasag ang katahimikan. At gaya ng tunay na buhay, ang katotohanan ay hindi laging dumarating para magpagaan. Minsan, dumarating ito para wasakin muna ang lahat bago maitayo ang panibagong simula. Hindi agad sumagot si Samir ng gabing iyon. Nakatayo lamang siya sa sala, hawak ang cellphone niyang parang isang mabigat na bagay na hindi niya ayaw bitawan pero hindi na rin kayang hawakan ng matagal. Sa harap niya, si Elora ay nakatingin sa kanyang mukha, unti-unting kinakain ng kaba. "Samir, anong nangyari?" Muling tanong nito, mas mahina na ang boses. Napatingin siya sa saradong pinto ng kwartong tinutuluyan ni Divina. Tahimik roon. Waring walang alam ang matandang babae na sa mga oras ding iyon ay unti-unti nang guguho ang mundong matagal niyang kinukontrol. "May kailangan akong ipakita sa iyo." "Bakit parang nanginginig ka?" "Umupo ka muna." Hindi agad kumilo si Elora. "Ano bang meron?" Tumingin si Samir sa mga bata. Tulog na si Maika sa kwarto nila. Si Baby Inigo ay mahimbing din sa duyan. Tila ba pati ang gabi ay huminto para lamang hintayin ang mangyayari. "Pakiusap, Elora," sabi niya. "Umupo ka muna." Dahan-dahang naupo si Elora sa sopa. Basa pa ang layayan ng palda nito sa ulan. Hawak pa rin niya ang mga papel na dala galing school pero hindi na niya iyon namamalayan. Lumapit si Samir at naupo sa tapat niya. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita. "May ginawa akong mali," saad niya sa wakas. Nakunot ang noo ni Elora. "Anong ibig mong sabihin?" "Naglagay ako ng kamera sa kwarto ni Mama." Parang nabingi si Elora. "Ano?" Halos pabulong niyang sabi, ngunit matalimang tama ng salitang iyon. "Naglagay ka ng kamera? Sa kwarto ni Mama?" "Makinig ka muna." "Samir!" Napalakas ang boses ni Elora, pero agad rin niya iyong hininan nang maalalang natutulog ang mga bata. "Bakit mo gagawin yon? Ang laking pambabastos nun." "Dahil may kutob ako, at tama ako." "Hindi dahilan ng kutob para..." "Panoorin mo muna." At bago pa muling makapagsalita si Elora, pinindot ni Samir ang play. Sa una, ang makikita lang sa screen ay ang loob ng kwartong pamilyar na pamilyar kay Elora.
ang kama ng kanyang ina, ang aparador, ang maliit na altar sa sulok. Ngunit nang pumasok si Divina sa frame at makita ni Elora kung paano ito naglakad ng tuwid, mabilis at walang anumang tanda ng pananakit, unti-unting namutla ang kanyang mukha. Hindi, bulong niya. Hindi nagsalita si Samir. Nang lumabas sa screen ang ATM cards, mga sobre ng pera at ang maliit na notebook, napahawak si Elora sa bibig niya. Ngulit nang pumasok si Pastor Noel at nagsimula ang usapan nilang dalawa, doon tuluyang nawala ang kulay sa mukha ng babae. Kulang to. Hindi ko na pwedeng pilitin ngayon, nagiging mapagmasid na si Samir. Parang may pumunit sa dibdib ni Elora. Hindi totoo to, umiiling niyang sabi. Hindi pwedeng. Pakinggan mo. Madali si Elora, basta paiyakin ko lang at sabihing para sa maintenance ko o para sa emergency, bibigay yun. Parang biglang nawalan ng lakas si Elora. Dumulas mula sa mga kamay niya ang mga dalang papel at nagkalat sa sahig. Napasandal siya sa sopa, nanginginig habang patuloy na umaandar ang video. At nang marinig niya ang linyang tungkol sa mga pinapirma sa kanyang papel, saka ang patungkol sa lupa ni Samir, tumulo ang mga luha niya nang hindi niya namamalayan. Hindi ko alam, garalgal niyang sabi. Samir, hindi ko alam. Alam ko, mahinang sagot ni Samir. Kahit ang totoo'y, hindi niya alam kung alin pa ba ang dapat niyang paniwalaan at alin na lamang ang gusto niyang paniwalaan para hindi tuluyang masira. Napatakip ang mukha si Elora. Hindi siya humagulgol, hindi siya sumigaw. Mas masakit pa yata ang paraan ng pag-iyak niya. Tahimik, tuloy-tuloy, at parang may pinipigil na malalim na hiya sa sarili. Ginamit niya ako, sabi niya sa pagitan ng hikbi. Ginamit niya ako. Tahimik lang si Samir. Lahat ng pinapirma niya, lahat ng pag-iyak niya, lahat ng paghingi niya ng tulong, imiling si Elora. Hindi ko alam na ganito. Ngunit kahit siya ang unang nasaktan sa video, hindi pa rin agad pumayag si Elora na sumugod sila sa kwarto ni Divina o magwala sa mismong gabing iyon. Sa halip, humihinga sila ng malalim, pilit binubuo ang natitirang lakas ng loob. Anong gagawin natin? Tanong niya sa wakas. Iyon ang tanong na matagal nang umiikot sa isip ni Samir. Ngulit ngayong siya mismo ang tinatanong ng kanyang asawa, pakiramdam niya ay mas bumigat ang responsibilidad. Kailangan muna nating maging sigurado sa lahat. Hindi pwede yung video lang. Baka pagdating sa kaso, mag-deny sila. Kailangan natin ng ibang ebidensya. Kaso? Nanginginig pang sambit ni Elora. Hindi na to simpleng away pamilya, Elora. Tinagal nila to. Planado. Hindi lang tayo ninakawan. Niloko tayo. Pinaikot. Pinapirma ka sa hindi mo alam. Posibleng may utang na pinasok gamit ang pangalan mo. Napapikit si Elora at napahawak sa dibdib niya. Hindi ko kaya, mahinang sabi nito. Parang sasabog ang ulo ko. Lumapit si Samir at maingat na hinawakan ang balikat niya. Hindi mo kailangang kayanin lahat ngayong gabi, pero kailangan nating maging maingat. Kinabukasan, hindi pumasok si Elora sa school. Nagpaalam siya kay Principal Lenora na hindi siya makakapasok dahil sa biglaang emergency sa pamilya. Hindi na nagtanong ng marami ang principal, pero dama sa boses nito sa telepono ang pag-aalala. Magpahinga ka muna, Elora, sabi nito. Ako na ang bahala sa klase mo ngayong araw. Kung may kailangan ka, sabihin mo. Samantala, maagang pumasok si Samir sa opisina ni Attorney Celso Bernabe hindi para sa sideline niyang bookkeeping, kundi para humingi ng payo. Matagal na niya itong kilala at bukod sa pagiging abogado, isa ito sa iilang taong may respeto sa kanya hindi lang bilang empleyado, kundi bilang tao. Pagkarinig pa lamang ng buod ng nangyari, tahimik na ibinaba ni Attorney Celso ang hawak nitong tasa ng kape. May kopya ka ng video? Tanong nito. Opo. Backup? Wala pa po. Gawin mo agad, maraming kopya, huwag isa lang. Tanggo si Samir. May bank statements ba kayo? ATM history? Resibo? Lending notices? Meron pong ilan pero hindi pa buo. Buuin mo at huwag muna kayong gagalaw ng emosyonal.
Huwag mo munang kumprontahin ng kayo lang, lalong hindi ng walang paghahanda. Hindi biro ang nabubuo sa isip ni Samir at mas nagpapahirap sa kanya ang magpigil. Ang hirap pong magpigil, attorney. Mas mahirap matalo kapag nagpadala ka sa bugso ng damdamin, diretsyong sagot nito. At ito pa, may pinsan akong piskal, si Fiscal Vera Salonga. Pwede kong maipasilip sa kanya ang sitwasyon para malaman ninyo ang tamang hakbang. Pag-uwi ni Samir ng hapong iyon, nadatnan niyang tahimik lang si Elora sa kusina habang pinapakain si Maika. Wala na ang dating sigla nito. Namamaga ang mga mata. Sa mesa, nakahilera ang ilang papel, mga lumang resibo, ATM envelopes at isang maliit na notebook kung saan sinimulang isulat ni Elora ang lahat ng naaalala niyang pinapirma sa kanya ng ina. "May naalala ka?" tanong ni Samir. Dahan-dahang tumanggo si Elora. "May mga beses na sabi ni Mama, kailangan daw ng pirma ko para sa discount ng gamot niya. Minsan, sabi niya, authorization para makuha ni Rufa May yung remittance na para daw sa kanya." Napahawak siya sa noo. "Hindi ko na maalala lahat." "Okay lang, isa-isahin natin." Sa mga sumunod na araw, para silang naging tahimik na investigador sa sarili nilang buhay. Kinalkal nila ang mga lumang drawer, hinanap ang mga resibo sa likod ng mga librong pambata, iniisa-isa ang messages sa lumang cellphone ni Elora, sinuri ang passbook entries, hinanap ang dates ng mga ATM withdrawals, at habang lumalalim ang paghahanap nila, mas lalo nilang nakikitang hindi iisang insidente ang lahat. May transfer sa account ni Rufa May, may cash withdrawals tuwing sinasabing nasa klinik si Divina, may lending application na gumagamit ng pangalan ni Elora, may mga resibo ng alahas na hindi naman nakita kailanman sa bahay nila. May text messages pa mula kay Marlon Siyasat na nakausap ko na po si Ma'am D tungkol sa hulog. "Ma'am D," bulong ni Samir. "Si Divina." Nakatitig lang si Elora sa screen ng cellphone saka unti-unting napaupo sa sahig. "Ang tanga-tanga ko," imiyak niyang sabi. Hindi iyon ang unang beses na sinabi niya iyon sa mga araw na iyon. Lagi niya iyong inuulit sa tuwing may bago silang matutuklasan. Kapag may resibong hindi niya naaalala, kapag may pirma siyang kahawig pero hindi niya alam kung saan ginamit, kapag may alaalang bumabalik kung paanong sinasabi niya ng ina na huwag nang ipaalam kay Samir ang ilang bagay dahil lalaki yan, ma-pride. Isang gabi, hindi na napigilan ni Elora na sumabog. "Bakit hindi mo agad sinabi sa akin nung una pa lang na may kutob ka?" Imiyak nitong tanong habang nasa kwarto nila. Napupuntong hinga si Samir. "Sinubukan ko, Elora, ilang beses, pero sa tuwing may sasabihin ako, lagi kang napapagitna. Ayoko ring saktan ka. Pero mas nasaktan ako ngayon." "Alam ko." Napalakas ang boses niya, saka agad napahina nang malamang may mga bata sa kabilang kwarto. "Alam ko, Elora, nasasaktan din ako." Nagkatiginan sila sa gitna ng dilim, parehong pagod, parehong basag ang tiwala, pero hindi sa isa't isa, kundi sa mismong taong pinapasok nila sa bahay bilang pamilya. Mabigat ang katahimikan, hanggang sa si Elora na ang unang nagsalita muli. "Natatakot ako." Bulong niya. "Sa ano? Na baka pagkatapos nito, hindi na tayo maging okay." Lumambot ang mukha ni Samir. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng asawa. "Hindi tayo ang sumira nito," sabi niya, "pero tayo ang mag-aayos kung ano pa ang natitira." Ilang araw pa ang lumipas bago nila tuluyang hinarap si Divina. Hindi nila iyon ginawa ng biglaan. Naroon si Attorney Celso. Naroon si Mang Isko Araneta, ang retiradong pulis na kapitbahay nilang matagal nang may hinala sa pagdalaw-dalaw ni Mauro sa bahay. Naroon din si Principal Lenora na dumaan para samahan si Elora bilang moral support. Sa loob ng bahay, si Maika at Inigo ay nasa kabilang kwarto, binabantayan ng kapatid ni Samir na si Lorraine Ledesma. At sa gitna ng sala, nakaupo si Divina, hawak ang rosaryo, walang kaalam-alam sa bagyong paparating. "Ma," nanginginig pero buo ang boses ni Elora. "May kailangan kaming ipakita sa inyo. Bakit parang ang seryoso ninyo?" Tanong ni Divina, kunwaring naguguluhan. "Ano na naman to?" Tahimik na inilapag ni Samir ang cellphone sa mesa at pinatugtog ang video. Noong una, nakakunot lang ang noon ni Divina.
Ngunit nang makita niya ang sarili niyang naglalakad ng maayos sa screen, saka ang sariling pakikipag-usap kay Pastor Noel, biglang nanigas ang buong katawan niya. Anong kabastusan to? Sigaw niya agad. Minanmanmanan mo ako? Ma, umiiyak nang sabi ni Elora. Bakit? Peke yan! Sigaw ni Divina. Inedit nyo! Sinisira nyo ako! May bank records din kami, malamig na sabi ni Samir. At lending papers. At messages. Saglit na natigilan si Divina, ngulit sa halip na masisi, bigla itong tumayo at nagwala. Wala kang utang na loob, Samir. Pinatira mo lang ako dito, akala mo kung sino ka na. Elora, maniwala ka sa akin. Nilalason ka ng asawa mo. Napapikit si Elora, nanginginig ang balikat. Hindi mo man lang ako tinuring na anak. Bulong niya. Mula sa pinto, mariing nagsalita si Attorney Celso. Mrs. Divina Valmoria, mas makabubuti pong manahimik na lang muna kayo. Kung ipagpapatuloy ninyo ito, lalo lamang ninyong pinapalala ang sitwasyon. Ngunit hindi na napigilan si Divina. Sa sobrang galit, tinangkapan nitong sunggaban ng cellphone ni Samir. Mabuti na lang at maagap si Mang Isko at naawat ito. Sa gabing iyon, hindi na itinuloy ni Divina ang pagtira sa bahay nila. Sa tulong ni Glenda Valmoria, kapatid nitong matagal ding hindi nila halos nakakausap, nailipat ito kinabukasan sa Bulacan. Samantala, si Pastor Noel at si Dindo ay agad sinimulang usigin sa legal na paraan. Si Rufa May ay tinawagan at sa unang pagkakataon ay hindi na si Elora ang umiiyak sa linya, kundi malamig na malamig ang boses nito habang hinihingi ang paliwanag at ang pagbabalik ng anumang nakuha mula sa kanila. At sa gabing iyon, matapos ang lahat ng komprontasyon, matapos ang mga luha, sigaw at pagbagsak ng isang huwad na katahimikan, magkatabing naupo sina Samir at Elora sa sahig ng sala. Wala nang laman ng kwartong dating kay Divina. Wala nang boses nitong laging may payo. Wala nang mga paa nitong paika-ikang naglalakad sa koridor. Wala nang aninong matagal nilang inakalang sandigan. Pero sa kabila ng kabigatan, may isa ring bagay na unang beses nilang naramdaman sa matagal na panahon. Hininga. Hindi pa ginhawa, hindi pa kapayapaan, hindi pa paghilom. Pero hininga. At sa unang pagkakataon mula nung nagsimula ang bangungot na iyon, alam nilang ang susunod na yugto ng buhay nila ay hindi na iikot sa lihim ng kamera, kundi sa mas mahirap na laban, ang pagbangon mula sa pagkawasak na iniwan ng katotohanan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang yakapin sa salita ang bawat isa sa inyo na minsan nang binagsakan ng problema na hindi naman kasalanan. May sugat talagang hindi agad naghihilom matapos mabunyag ang katotohanan. Minsan doon pa lang nagsisimula ang tunay na hirap. Pero gaya ni Samir at Elora, may mga laban na kahit mabagal, kahit mabigat, unti-unti pa ring humahantong sa liwanag. At sa bahaging ito, hindi nalihim ang kalaban, kundi ang mahaba at masakit na proseso ng pagbangon. Matapos umalis si Divina sa bahay nila, walang himalang biglang dumating kina Samir at Elora. Walang mahiwagang tumulong agad. Walang malaking halagang bumalik sa kanila sa isang iglap. Walang isang gabi ng pag-iiyak na kayang burahin ang pinsalang iniwan ng maraming taon ng panananlinlang. Sa mga unang linggo, ang nangingibabaw ay katahimikan. Hindi na yon katulad ng dating katahimikan puno ng kutob at takot. Ito ay katahimikang pagod. Katahimikang parang bagong gising mula sa mahabang bangungot pero hindi pa rin makabangon ng tuwid dahil masakit pa ang buong katawan. Sa sala, wala na ang dating pwesto ni Divina. Tinanggal ni Elora ang maliit niyang altar, ang lumang kumot at ang mga kurtinang siya mismo ang pinili noon. Hindi niya itinapon agad ang mga iyon. Inilagay lang niya sa malaking kahon at itinulak sa sulok ng bodega. Sa bawat hawak niya sa mga bagay na iyon, may bahagi sa puso niyang naninginig pa rin. Hindi dahil gusto pa niyang ibalik ang ina, kundi dahil mahirap tanggapin na ang mga ordinaryong gamit ay pwede palang maging alaala ng isang malaking panananlinlang. Isang hapon, nadatnan ni Samir na nakaupo sa sahig ng bodega, hawak ang rosaryong dating gamit ni Divina. Anong ginagawa mo rito? Mahina nitong tanong. Napatingala si Elora. Namumugto na naman ang mga mata niya. Hindi ko alam kung itatago ko pa ba to o itatapon ko na. Lumapit sa Samir at marahang umupo sa tabi niya. Hindi mo kailangang magdesisyon agad. Tingnan mo naman, Samir. Nanginginig ang boses ni Elora.
pati simpleng rosaryo, hindi ko na alam kung totoo ba o bahagi lang ng pagpapanggap niya. Hindi agad sumagot si Samir. Ilang sandali siyang tumingin sa rosaryo sa kamay ng asawa bago marahang nagsalita. Hindi naman kasalanan ng rosaryo ang ginawa niya. Napangiti si Elora sa gitna ng luha, pero saglit lang iyon. Ikaw talaga, kahit kailan? Huwag mong pilitin ang sarili mong maging okay agad, sabi ni Samir. Maski ako, hindi pa okay. At totoo iyon. Kahit wala na si Divina sa bahay, dala-dala pa rin nila ang resulta ng lahat. May utang pa silang kailangang habulin at alamin kung alin ang legal, alin ang peke, at alin ang pwedeng ipawalang bisa. May mga dokumentong kailangang pang isumite. May mga pahayag na kailangang ilahad. At higit sa lahat, may pangalan silang kailangang linisin, lalo na si Elora, na ilang papeles ang lumabas na may lagda niya kahit hindi niya alam kung saan ginamit. Sa tulong ni na Attorney Celso at Fiskal Vera Salonga, nagsimula ang mas teknikal at mabusising laban. Pinapunta sila sa bangko para magsumite ng dispute. Pinabalikan sila sa lending office para kuhanan ng official copies ang mga aplikasyon. Pinag-execute si Elora ng affidavit tungkol sa mga papel na pinapirma sa kanya nang hindi malinaw ang nilalaman. At isang araw, kinailangan pa niyang humarap ng personal kay Marlon Siasat, ang lending collector na unang dumating noon sa gate nila. Nasa maliit na opisina ng lending firm sa Cainta nang maupo si Elora sa tapat ni Marlon. Kasama nila si Samir at si Attorney Celso. Sa unang tingin, hindi pala kasing tapang ni Marlon ang dating nito kapag wala na ito sa kalsada at wala sa harap ng gate ng naniningil. "Sir, gusto lang naming malinawan," malamig na sabi ni Attorney Celso. "Sino po ang kausap ninyo para sa loan na ito?" Nagkatinginan sina Marlon at ang manager nitong si Luzviminda Parco. "Ang madalas pong kausap namin ay isang matandang babae. Siya po ang nagsasabing may authority siya mula kay Ma'am Elora. May mga pinapakitang signed forms." "Alam niyo bang maaring forged o fraud ang nangyari rito?" tanong ni Attorney Celso. Biglang nawala ang yabang sa mukha ni Marlon. "Akala po namin lahitimo. Siya rin po ang nagsasabing may sakit siya at kailangan ng pera." Napapikit si Elora. Kahit gaano karaming beses niyang marinig na ginamit siya ng sariling niyang ina, may panibagong sakit pa rin ang dumarating mula sa ibang tao. Paglabas nila ng opisina, napahinto si Elora sa gilid ng hagdanan. Napahawak siya sa rehas at pilit na huminga ng malalim. "Gusto kong sumigaw." "Sigaw ka," sagot ni Samir. Napatingin siya rito. "Dito? Basta wag sa harap ng abogado, baka isipin niya pareho tayong nawawala sa wisyo." Natawa si Elora ng bahagya, isang maikling tawang may halo pa ring sakit. Gumit sa gitna ng ganoong kaliit na sandali, doon nagsimulang bumalik ang ilan sa dating anyo nila bilang mag-asawa. Hindi pa buo, hindi pa magaan, pero marunong nang tumawa kahit pagod. Hindi lahat ng epekto ng nangyari ay pinansyal lamang. Sa paaralan, napansin ni Principal Lenora na tila lutang si Elora sa pagtuturo. Minsan natutula na siya sa blackboard, minsan napapahinto sa gitna ng lesson, minsan bigla na lang itong mapapaupo at lalalim ang tingin sa wala. Isang araw, pinatawag siya ng principal sa opisina. "Elora," malumnaw na sabi ni Principal Lenora, "hindi kita pinapatawag dito para pagalitan. Nag-aalala ko sa'yo." "Pasensya na po ma'am, aayusin ko po." "Huwag mong unahin ng pag-aayos ng performance mo kung ang puso mo naman ang wasak pa." Tumayo ang principal at lumapit sa kanya. "May kilala akong counselor. Hindi ito kahinaan. Hindi ka less na guro kung aaminin mong nahihirapan ka." Doon niya unang narinig ang pangalan ni Dr. Pia Maravilla, isang family counselor na tumutulong sa mga mag-asawang dumaraan sa matinding emotional stress. Noong una, ayaw ni Samir. Hindi dahil kontra siya sa counseling, kundi dahil pakiramdam niya ay isa na namang gastusin iyon na hindi nila kayang idagdag sa listahan ng bayarin. "Baka pwede naman nating tayo na lang ang mag-usap," sabi niya isang gabi. "Tayo nga ang mag-uusap, Samir," mahina ngulit matatag na sagot ni Elora. "Pero may mga bagay na hindi ko na kayang ayusin mag-isa sa loob ko." Hindi na siya tumutol. Sa unang session nila kay Dr. Pia, pareho silang halos hindi makatingin sa isa't isa habang pinapaliwanag ang nangyari. Ngulit mahinahon at matalim magtanong ang counselor. "Kapag sinasabing nasaktan ka, saan nanggagaling ang sakit?" tanong nito kay Elora. "Sa hiya,"
Agad niyang sagot. Sa pakiramdam na ginamit akong tulay laban sa sarili kong asaba. At ikaw, Samir? Matagal bago ito sumagot. Sa galit, pero hindi lang kay Divina, pati sa sarili ko. Kasi naramdaman ko nang may mali noon pa, pero pinatagal ko. Mahalaga ang isang bagay, sabi ni Dr. Pia. Pareho kayong biktima rito. Huwag ninyong gawing kalaban ng isa't isa para sa kasalanang ginawa ng ibang tao. Mabagal ang naging epekto ng counseling, pero totoo. Unti-unting natuto si Elora na hindi siya tanga dahil naloko siya ng sarili niyang ina. Unti-unti namang natutunan ni Samir na hindi kahinaan ang amining sugatan pa rin ang tiwala niya kahit nagkakampi na sila ngayon. At sa bawat session, may kaunting himaymay ng bigat na natatanggal sa dibdib nila. Habang inaayos nila ang kanilang emosyon, tuloy din ang tunay na pakikibaka sa buhay araw-araw. Dahil sa lumaki ng utang at legal expenses, napilitan silang iwanan ang inuupahan nilang bahay at lumipat sa mas maliit na apartment sa Lower Antipolo. Isang kwarto lang iyon na may manipis na dingding, maliit na kusina at bintanang tanaw ang likod ng karinderya. Ngunit mas mura iyon at mas ligtas sa alaala ni Divina. Sa paglipat nila, malaking tulong ang kapatid ni Samir, si Lorraine Ledesma. Ako muna bahala sa mga bata kapag may hearing kayo, sabi nito habang nag-aayos ng mga kahon. Huwag kayong mag-alala sa akin. Pasensya ka na, Lorraine, ang dami na naming abala sa iyo. Tumigil ka nga, sagot nito. Noong college ako, kayo ang tumulong sa akin. Ngayon ako naman. Naging mahalaga rin sa buhay nila si Ate Minerva Ong, ang may-ari ng karendarya sa tapat ng apartment. Una silang nagkakilala nang minsang wala nang pambili ni Samir ng ulam at napilitang bumili ng 2 order ng sabaw lang. Napansin iyon ni Ate Minerva. Kuya, parang gutom na gutom ka na pero sabaw lang ang binili mo. Napakamot si Samir. Pambata po muna yung inuuna namin. Kinabukasan, may kumatok na lang sa pinto nila. Pagbukas ni Elora, nandoon si Ate Minerva na may dalang lalagyan ng ginisang munggo at pritong galunggong. Sobra kasi niluto ko, palusot nito. Ngunit hindi iyon minsanan. Sa mga gabing gipit sila, madalas may dumarating na ulam. Minsan lugay, minsan tinola, minsan kahit simpleng adobong sitaw. Hanggang sa isang araw, diretsahan na nitong sinabi kay Elora. Bayaran mo na lang kapag nakaluwag kayo. Ang importante, hindi gutom ang mga bata. Dahil kulang ang kita, kinailangan ding humanap ng dagdag na pagkakakitaan ng mag-asawa. Si Samir ang nagpatuloy sa sideline kay Attorney Celso pero hindi lang simpleng bookkeeping. Ipinakilala siya nito kay Jepoy Alcaraz, isang maayos kausap na admin officer ng isang maliit na kooperatiba sa Marikina. Doon, binigyan si Samir ng part-time na trabaho sa pag-aayos ng magulong financial records ng co-op. Hindi kalakihan, sabi ni Jepoy nang una silang magkita, pero kailangan ko ng taong hindi mandaraya. Napatingin si Samir sa kanya. Sigurado kang tama ang lalapitan mo? Si Attorney Celso ang nagrekomenda sa'yo at ang sabi niya, kung may isang tao raw na nasubukan sa usaping pera, ikaw yon. Hindi kalakihan ng bayad, baro sapat para pandagdag sa renta at gatas ng mga bata. Si Elora naman, bukod sa pagtuturo, ay nagsimula ring mag-online tutoring tuwing gabi, lalo na sa reading at comprehension. Doon niya nakilala si Sabel Natividad, isang single mother na may anak na hirap magbasa. Mula sa pagiging kliyente, naging kaibigan niya ito. Minsan, sabi ni Sabel habang naghihintay matapos ang tutorial ng anak niya, akala ko ako lang ang may magulong pamilya. Mapait na ngumiti si Elora. Noon akala ko rin normal lang ang matiisin. Nagkamali tayo doon. Pero natututo na. Sa kabila ng kahirapan, may maliliit na tagumpay na nagsimulang sumibol. Nanalo si Micah sa storytelling activity sa daycare. Nakaisang buwang walang bagong problema sa lending follow-up dahil sa legal intervention. Mas madalas nang nagtawanan sina Samir at Elora habang sabay naghuhugas ng pinggan sa gabi. At isang araw, nakatanggap si Samir ng tawag mula sa hardware company. Pinatawag siya sa opisina ng may-ari na si Teodoro Magsino. Kinabahan si Samir, akala niya'y may mali siyang nagawa. Ngunit pagpasok niya sa opisina, iba ang bumungad sa kanya. Samir,
sabi ni Mr. Magsino habang nakasandal sa upuan. Narinig ko ang pinagdaanan mo. Nanahimik si Samir. Hindi niya alam kung sino ang nagkwento. Marahil ay si Rogelio o marahil ay si Ate Celso na minsang may transaksyon din sa kumpanya. Hindi ko ugaling makialam sa personal na buhay ng empleyado, dugtong ng may-ari. Pero napansin kong sa kabila ng problema, hindi ka tumigil sa pagpasok at hindi ka nangupit ni piso kahit hawak mo ang mga records namin. Trabaho ko po iyon, sir. Hindi lahat ganyan mag-isip. Kumuha ito ng papel mula sa mesa. Simula next month, itataas ka namin bilang finance supervisor. Parang hindi agad naintindihan ni Samir ang narinig. Sir? Tama ang narinig mo. May dagdag sahod, may dagdag trabaho rin. Kakayanin mo? Halos hindi makapagsalita si Samir. Sa tagal ng panahong puro problema ang dumarating, parang nanibago siyang may mabuting balita na para sa kanya. Opo, mahinang sabi niya. Kakayanin ko po. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa apartment, nadatnan niyang pinapatulog ni Elora si Inigo, habang si Maika naman ay nagsusulat ng ABC sa lumang notebook. Pagpasok pa lang niya, napansin na agad ng asawa ang kakaibang liwanag sa mukha niya. Bakit? Tanong nito. Anong nangyari? Hindi agad sumagot si Samir. Inilapag muna niya ang bag at dahan-dahang ngumiti. Napromote ako. Ha? Napahawak si Elora sa bibig. Finance supervisor. Samir! Nanlaki ang mga mata nito, saka agad na luha. Talaga? Tumanggo siya. At sa maliit nilang apartment, sa gitna nung nakasampay na mga lampin, ng maingay na electric fan at ng pagod na mga katawan, biglang nagkaroon ng liwanag na matagal din nilang hindi nasilayan. Nagyakap silang mahigpit. Hindi nito binura ang utang, hindi nito pinahinto ang kaso, hindi nito inalis ang sugat, pero iyon ang isa sa mga unang malinaw na patotoo na ang buhay nila ay hindi na umiikot sa pagkawasak na iniwan ni Divina. Unti-unti, sa tulong ng mga taong mabubuti at sa sarili nilang tiyaga, nagsisimula ng gumanda ang takbo ng kanilang buhay. At sa isang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng takot, pangungutang at pagtataksil, nakaya na nilang humarap sa umaga hindi lang bilang mga sugatang asawa at magulang, kundi bilang pamilyang dahan-dahang natututong mabuhay muli. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang pasalamatan ka sa pagsama hanggang dulo. Kung nakaabot ka rito, malamang ay hindi ka lang basta nakinig sa kwento ni Samir at Elora. Marahil ay may bahagi sa puso mo na nakisabay sa kanilang sakit, galit, pagod at unti-unting pagbangon. At gaya ng totoong buhay, ang wakas ay hindi laging dumarating bilang isang malaking himala. Minsan, dumarating ito bilang tahimik na paghilom, malinaw na hangganan, at isang kapayapaan pinaghirapan na loob ng maraming taon. Makalipas ang mahigit 3 taon, mula nang mabunyag ang lihim sa loob ng kwartong iyon, ibang-iba na ang buhay ni Samir at Elora. Hindi pa man marangya, malayo na sila sa dating gabi na halos hindi nila alam kung saan kukuha ng pambayad sa gatas, renta at utang. Dahil sa promosyon ni Samir bilang finance supervisor at sa patuloy nitong sideline sa kooperatiba ni Jepoy Alcaraz, naging mas maayos ang takbo ng kanilang kita. Si Elora naman, bukod sa pagiging guro, ay nakilala na rin sa lugar nila bilang mahusay magturo sa mga batang hirap magbasa. Sa tulong ni Principal Lenora at Sabel Natividad, nakapagsimula siya ng maliit na reading center na pinangalanan nilang Silid Liwanag. Isang simpleng paupahang pwesto sa gilid ng barangay hall, kung saan tuwing hapon ay may mga batang dumadalo para magbasa, magsulat at makatikim ng libreng merienda. Lumaki na rin sina Maika at Inigo. Si Maika ay nasa grade 3 na, madaldal, matalino at mahilig magkwento. Si Inigo naman ay makulit, ngunit malambing at tuwang-tuwa sa tuwing sinusundo siya ni Samir sakay ng second-hand na motor na nabili nila matapos makabawi-bawi. Sa bawat simpleng tagpong iyon,
pagbili ng fishball sa labas ng eskwela, sabayang pagkain ng lugaw kapag maulan, pagtawa ng mga bata sa maliit nilang sala. Unti-unti nilang napapatunayan sa sarili na hindi nasayang ang pagod nilang mag-asawa sa pagbangon. Hindi rin nawala ang laban nila sa legal na proseso, pero dumating din ang araw na tila isa-isang bumabalik sa tama ang mga bagay. Si Dindo, ang lalaking kasabwat ni Pastor Noel sa paglipat at pagtatago ng pera, ay tuluyang nahatulan sa isa pang kasong kinaharap nito mula sa ibang biktima. Si Pastor Noel naman ay hindi na nakabalik sa dati nitong impluwensya, matapos magsalita ang ilan pang miyembro ng samahan na naging biktima rin ng financial counseling nitong may kasamang panlilinlang. Si Rafa May, matapos ang matagal na pag-iwas at pagdadahilan, ay napilitang isauli ang ilang alahas at bayaran ng paunti-unti ang halagang napatunayang napunta sa kanya. Hindi nabawi ni Samir at Elora ang lahat ng nawala, ngunit sapat na ang naibalik upang makapag-down payment sila sa isang maliit ngunit maayos na bahay sa Antipolo. Isang bahay na may 2 kwarto, maliit na bakuran, at bintanang tanaw ang bundok kapag maaliwalas ang umaga. Hindi pa mansyon, biro ni Samir isang hapon habang inaayos ang bagong kabit na kortina. Napangiti si Elora habang nagpupunas ng nesa. Ayos lang, basta bahay na walang lihim. Napatingin si Samir sa kanya. Sandaling nanahimik ang dalawa, saka dahan-dahang tumanggo ang lalaki. Basta bahay na walang lihim, inulit niya. Sa bahay ring iyon nila tuluyang sinimulang gawin ng isang bagay na noon ay hindi nilang inakalang magagawa nila, ang tumulong sa iba gamit ang sakit na minsan nang sumira sa kanila. Sa tulong ni Dr. Pia Maravilla, ni Principal Lenora at ni Mang Isko Araneta, nagsimula silang magsagawa ng maliliit na seminar sa barangay tungkol sa family boundaries, tamang paghawak ng pera sa loob ng pamilya, at pag-iwas sa emotional manipulation. Hindi iyon granding programa. Minsan, 10 tao lang ang dumadalaw. Minsan, 5. Minsan, puro nanay. Minsan may mag-asawang tahimik lang nakikinig sa pinakadulo ng upuan. Ngunit sa bawat sesyon, ramdam ni Elora kung gaano kahalaga ang ginagawa nila. Hindi lahat ng nananakit sa pamilya ay pasigaw. Minsan, ang pinakamasakit na panlilinlang ay nanggagaling sa mga taong marunong umiyak sa harap mo. Tahimik ang mga tao. Pagkatapos ng seminar na iyon, nilapitan siya ng isang babae at umiiyak itong nagpasalamat. Doon muling naalala ni Elora na kahit gaano kalalim ang sugat na iniwan ng kanyang ina, hindi na lamang iyon kwento ng kahihiyan. Naging babala rin iyon. Naging liwanag din sa ibang taong muntik ng malinlang sa parehong paraan. Subalit sa kabila ng pagbuti ng kanilang buhay, may isang pinto ng nakaraan na hindi pa ganap na nagsasara. At iyon ay ang pangalan ni Divina Valmoria. Sa loob ng mahigit 3 taon, bihira itong mabanggit sa bahay. Hindi dahil nakalimutan na nila, kundi dahil natutunan nilang huwag hayaang umikot dito ang kanilang araw-araw na buhay. Paminsan-minsan lamang ay may balitang dumarating sa kapatid ni Divina, si Glenda Valmoria. Ang kapatid ni Divina na kumupkup dito sa Bulacan matapos ang eskandalo. Ayon kay Glenda, hindi na maganda ang kalagayan ni Divina. Totoong nagkasakit ito. Hindi na sa tuhod lamang kundi pati sa bato at puso. Unti-unti na ring nawala ang mga taong dati nitong nilalapitan. Wala na ang mga kamag-anak na pinapaboran niya noon. Wala na si Rafa May sa tabi niya. Wala na ring interes si Pastor Noel sa kanya matapos itong masangkot sa mga kaso. Ngunit sa bawat balitang dumarating, iisa lang ang ginagawa ni Samir at Elora. Nananahimik. Hindi dahil manhid sila, kundi dahil hindi pa nila alam kung ano ang tamang ramdaman. Hanggang sa isang umaga, habang naghahanda si Elora para pumasok sa reading center at si Samir naman ay paalis na sana papuntang opisina, tumunog ang telepono. Si Glenda yon. Hello? Sagot ni Elora. Sa kabilang linya, may kabigatan agad ang boses ng tiyahin niya. Elora,
Nasa ospital si Ate Divina. Parang nanlamig ang paligid. Anong nangyari? Sumama ang lagay niya kagabi. Nasa ICU na siya kanina pero nailipat sa regular room. Gusto ka raw makita. Hindi agad sumagot si Elora. Napaupo siya sa silya sa kusina. Sa tapat niya, napansin agad ni Samir ang pagbabago sa mukha niya. Sino yan? Tanong nito. Hindi muna siya sumagot, ilang segundo ang lamipas bago niya ibinaba ang telepono. Si Tita Glenda, sabi niya, nasa ospital si Mama. Tumahimik ang kusina. Naroon ang mahinang ingay ng bentilador, ang tunog ng kutsarang naiwan sa plato, ang tahol ng aso sa labas. Lahat ay normal, ngulit ang katahimikang bumalot sa kanila ay may dalang bigat ng isang nakaraan na pilit nilang hindi ginagalaw. Anong sabi? Mahinang tanong ni Samir. Gusto raw akong makita. Pupunta ka ba? Hindi agad nasagot ni Elora ang tanong na iyon. Buong umaga, para siyang lumulutang. Sinubukan niyang magturo sa reading center pero ilang beses siyang natitigilan. Napansin iyon ni Isabel. Uy, sabi nito habang nasa gilid sila ng whiteboard. Ayaw mo bang umuwi muna? Kanina ka pa wala sa sarili. Mabigat na huminga si Elora. Nasa ospital si Mama. Natahimik si Isabel. Alam nito ang buong kasaysayan. Anong gusto mong gawin? Hindi ko alam. At totoo iyon. Hindi niya alam kung may natitira pa ba sa kanya bilang anak o puro sugat at pagtatanggol sa sariling pamilya ang laman ng dibdib niya. Hindi niya alam kung ang pagpunta ba roon ay kahinaan, awa, obligasyon o simpleng pagnanais na matapos na ang lahat ng walang natitirang paano kung. Nang gabing iyon, naupo silang mag-asawa sa bakuran habang tulog na ang mga bata sa loob. Hindi ko alam kung tama bang pumunta ako, sabi ni Elora habang nakatingin sa dilim. Tama para kanino? Tanong ni Samir. Para sa sarili ko, para sa atin, para sa mga bata. Matagal na nag-isip si Samir bago sumagot. Hindi kita pipigilan kung gusto mong pumunta. At hindi rin kita itutulak kung ayaw mo. Pero kung pupunta ka, sana malinaw sa'yo kung bakit ka pupunta. Napatingin si Elora sa kanya. Ano sa tingin mo ang dapat kong dahilan? Hindi para bumalik sa dati. Hindi para kalimutan ng lahat. At lalong hindi para hayaan siyang makontrol ka ulit. Huminga si Samir ng malalim. Kung pupunta ka, sana para lang magkaroon ng malinaw na wakas. Napayuko si Elora. Makalipas ang 2 araw, pumunta sila. Magkasama. Hindi pumayag si Samir na mag-isa lamang ang asawa niya. Hindi dahil hindi niya ito kayang pagkatiwalaan, kundi dahil alam niyang kahit gaano katatag si Elora ngayon, may mga silid ng sakit na biglang bumubukas kapag kaharap mo na ang taong pinagmulan ng trauma mo. Sa ospital sa Bulacan, sinalubong sila ni Glenda sa hallway. Kita sa mukha nitong pagod at hiya. Pasensya na kayo, hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong tumawag. Tahimik na tumanggo si Elora. Nasaan siya? Pagpasok nila sa kwarto, halos hindi agad nakilala ni Elora ang kanyang ina. Malayo na ito sa dating mapormang mag-ayos ng duster, magrosaryo sa sala, at magsalita na puno ng drama at pagkontrol. Maputla na si Divina. Halos lumubog ang mga pingi, mabagal ang paghinga. May nakakabit na dextrose at oxygen cannula. Ang mga kamay nitong dating kayang magtago ng sobre, ATM at dokumento ay ngayoy payat at nanginginig. Sa ilang segundo, walang nagsalita. Pagkatapos, bahagyang imulat ni Divina ang mga mata at nang makitang naroon si Elora, kinubot ang bibig nito na parang hindi makapaniwalang dumating sila. Anak, halos hangin lang ang lumabas sa boses nito. Nananhilik si Elora, hindi siya lumapit agad. Tahimik ding nakatayo si Samir sa gilid. Dumating ka, sabi ni Divina hirap na hirap. Hindi sumagot si Elora. Sa mahabang sandaling iyon, tila nagsisiksikan sa dibdib niya ang napakaraming alaala, ang mga pag-iyak ng ina niya noon para makahingi ng pera, ang mga papeles na pinapasirma, ang video sa kwarto, ang gabing halos masira ang pagsasama nila ni Samir, ang gutom, ang hiya, ang pangungutang, ang therapy, ang pagbangon.
Lahat iyon ay magkasamang tumayo sa pagitan nila ng kama. Anong gusto mong sabihin? Maingat ngunit malamig na tanong ni Elora. Napapikit si Divina. May luhang dahan-dahang pumatak sa gilid ng mata nito. Pagod na ako, bulong niya. Pagod na akong magsinungaling. Tumingin si Samir kay Elora, ngunit hindi siya nakialam. Anong gusto mong marinig ko? Tanong ni Elora. Na may dahilan ka? Na mahirap ang buhay mo noon? Na natakot ka? Alam ko na lahat ng pwedeng maging dahilan, pero hindi nun binabago ang ginawa mo. Napahikbi ng mahina si Divina. Nainggit ako, sabi nito sa wakas. Sa inyo, sa katahimikan ninyo, sa paraan ng pagmamahalan ninyo kahit kapos. Hindi ko yun naranasan sa buhay ko. Laging takot, laging kulang, laging may kailangang kontrolin para hindi ako maiwan. Napatitig si Elora. Alam mo bang pinakamasakit? Nanginginig na sabi niya. Hindi yung pera, hindi yung utang, kundi yung ginawa mo akong kasangkapan laban sa sarili kong pamilya. Napapikit si Divina. Patawad. At sa unang pagkakataon sa buong kasaysayan ng gulong iyon, hindi iyon tunog drama, hindi iyon tunog paawa. Pagod iyon, wasak iyon, at marahil totoo. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay nabura ang lahat. Lumapit ng bahagya si Samir. Hindi galit ang mukha niya, ngunit hindi rin malambot. Isa iyong mukhang natuto ng tumayo sa hangganan. Hindi na mababawi ang ginawa mo, diretso niyang sabi. Hindi mo na may babalik ang mga taong gabing halos hindi kami makatulog sa takot at hiya. Hindi mo na mabubura ang mga taon ng paghihirap na iniwan ng mga plano mo. At kahit patawarin ka man namin balang araw, hindi na iyon mangangahulugang magkakaroon ka ulit ng lugar sa buhay namin tulad ng dati. Tahimik na lumuha si Divina. Tumanggo si Elora, sa kadahan-dahang nagsalita. Pinapatawad kita bilang taong na ayaw nang magdala pa ng lason sa dibdib niya, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin nun, makakabalik ka pa sa dati. Hindi na mangyayari yon. Sa sulok ng kwarto, tahimik na umiiyak si Glenda. Makalipas ang ilang linggo, pumanaw si Divina. Walang engranding libing. Walang mahabang pila ng mga kamag-anak na umiiyak. Walang magarbong bulaklak, walang malalaking talumpati. Isang payak na burol lamang iyon sa maliit na chapel sa Bulacan. Dumalo sina Glenda, ilang malalayong kamag-anak, sina Samir at Elora at walang iba. Hindi na isinama ng mag-asawa ang mga bata. Ayaw nilang gawing bahagi ng alaala ng mga anak nila ang bigat na hindi pa naman dapat nilang pasanin. Sa harap ng kabaong, hindi na umiyak ng malakas si Elora. Tahimik lang siyang nakatayo, hawak ang kamay ni Samir. Doon niya tuluyang tinanggap na minsan, ang pinakamalungkot na uri ng wakas ay hindi yung namatayan ka lang, kundi yung matagal nang namatay ang relasyon bago pa man huminto ang hininga. Ngulit kasabay noon, may kakaibang gaan din siyang naramdaman. Hindi saya, hindi tuwa, kundi wakas. Pagkalipas ng ilang buwan, mas luminaw pa ang buhay nilang mag-anak. Naiproseso ang mga natitirang papeles ng danyos at naibalik sa kanila ang bahagi ng pera na na-freeze mula sa mga transaksyon na may kaugnayan sa kaso. Idinagdag nila iyon sa kanilang ipon. Tinulay nila ang pagpapagawa ng munting extension sa bahay. Isang maliit na silid na ginawang reading room ni Elora para sa mga tinuturuan niya. Si Samir naman ay mas lalo pang naging aktibo sa Barangay Financial Literacy Program. Minsan, inimbitahan pa siyang magsalita sa covered court tungkol sa mga red flag sa pera at extended family dependence. Hindi sapat ang kabaitan kung wala kang hangganan, sabi niya minsang nagsasalita sa harap ng mga mag-asawa at senior citizens. At hindi mo kailangang maging masamang anak para protektahan ang pamilya mong binubuo mo. Sa audience, nakita niya si Elora na nakaupo sa likod kasama sina Maika at Inigo. Palakpak ng palakpak si Maika kahit hindi pa lubos na iintindihan ng lahat. Si Inigo naman ay mas abala sa paghawak sa biskwit na bigay ni Ate Minerva na nananatili pa ring bahagi ng buhay nila kahit nakalipat na sila ng bahay. Pag-uwi nila ng gabing iyon, sabay-sabay silang kumain sa mesa. May sinigang na baboy, may pritong talong,
May kwento si Micah sa project niya sa school. May reklamo si Iniga dahil ayaw niyang matulog ng maaga. At si Elora, habang nagsasali ng sabaw sa bangkok ni Samir, ay napangiti ng tahimik. Anong iniisip mo? Tanong ni Samir. Wala, sagot niya, pero halatang meron. Tinaasan siya ng kilay ni Samir. Hindi ako naniniwala sa wala. Napatawa si Elora. Iniisip ko lang, ang layo na pala natin sa dating tayo. Tumingin si Samir sa paligid ng kanilang maliit, ngulit maayos na tahanan. Sa pader na may mga drawing ng mga bata, sa mesang hindi na kinakabahan sa bayarin, sa kusinang walang lihim na sobre, sa kwartong wala ng taong kailangang bantayan. Oo, sabi niya, at mabuti na lang. Nang gabing iyon, matapos patulugin ang mga bata, naupo silang mag-asawa sa sala habang mahina ang ilaw at malamig ang hangin mula sa bintana. Walang telebisyon, walang ingay, walang kaba. Sa dingding malapit sa estante ng mga libro, may isang maliit na framed quote na isinulat ni Elora at ipinasabit niya mong araw na tuluyan nilang natapos ang hulog sa bahay. Ang tahanan ay hindi lugar na walang sugat. Ito ang lugar kung saan pinipili ninyong maghilom ng magkakasama. Matagal iyong tinitigan ni Samir bago siya sumandal at hinawakan ng kamay ng asawa. Sa wakas, wala na silang kailangang itago. Wala na silang kailangang bantayan sa dilim. Wala ng kwartong pinaghihinahalaan. Wala ng perang misteryosong nawawala. Wala ng boses na umiiyak para manipulahin sila. Wala ng kamerang kailangang itago para mahuli ang katotohanan. Ang dating pamilyang unti-unting winasak ng panlilinglan ay naging pamilyang muling itinayo sa katotohanan, hangganan at matibay na pag-ibig. At doon nagtapos ang kwento ni Samir at Elora, hindi sa takot ng gabing nakita ang lihim sa hidden camera, kundi sa payapang liwanag ng tahanang matagal nilang ipinaglaban at sa buhay na sa wakas ay wala ng anino ng kasinungalian.